Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Dallas, magiging interesado lang kay LeBron sa buyout na sitwasyon. Sa wakas, Bradley Beal pumapayag na sa buyout at Golden State may pinapirmang defensive-minded player. Huwag ninyong isama ang Dallas Mavericks sa isa pang trade na magbabago ng liga kasama ang Los Angeles Lakers ngayong taon. Ayon sa aking narinig, interesado lamang ang Dallas kay LeBron James kung ito ay sa pamamagitan ng buyout, iniulat ni Dave McMenamin ng ESPN ngayong araw sa ESPN Radio sa Los Angeles. Sa madaling salita, kung magiging free agent si James, interesado ang Mavericks. Isa iyong malaking kung. Ganun din ang posibilidad na talagang lumipat si James. Ngunit matagal nang minomonitor ng liga ang estado ng isa sa pinakadakilang player, lalo na matapos bigyan ng kanyang ahente na si Rich Paul ang ESPN ng pahayag tungkol sa kondisyon ng kanyang commitment sa Lakers kahit na pinili niyang kunin ang kanyang $52.6 million player option nitong nakaraang linggo. Gusto ni LeBron na makipagkumpetensya para sa isang kampyonato, sabi ni Paul sa ESPN. Alam niyang ang Lakers ay nagtatayo para sa hinaharap. Naiintindihan niya iyon, pero pinahahalagahan niya ang isang realistiko at makatuwirang pagkakataong magkampiyon. Lubos kaming nagpapasalamat sa 8 taon na partnership namin ni Jeannie at Pelinka at itinuturing naming mahalagang bahagi ng kanyang career ang Lakers. Naiintindihan namin ang hirap ng pagsubok manalo ngayon habang naghahanda para sa hinaharap. Gusto naming suriin kung ano ang pinakamainam para kay LeBron sa yugtong ito ng kanyang buhay at career. Gusto niyang sulit bawat nalalabing season niya at nauunawaan yon ng Lakers, sumusuporta at gusto rin ng pinakamainam para sa kanya. Si James ay 40 taon, 4 na beses ng NBA champion at patuloy pa ring nauuhaw sa isa pang titulo. Lalo pang tumindi ang pressure sa Lakers ngayong linggo na suportahan siya gamit ang roster na may tsansang magkampiyon. Tinamaan sila noong Martes nang pumayag si Dorian Finney-Smith, isang versatile na player sa frontcourt na pumirma sa Houston Rockets. Mula noon, kumilos ang Los Angeles para kunin si center DeAndre Ayton at si reserve forward Jake LaRavia. Gayunpaman, nananatiling tanong kung sapat ba ang Lakers para mapasaya si James. Tungkol naman sa Dallas, maaaring maging kaakit-akit itong destinasyon para sa kanya, lalo na't may connection siya kina Kyrie Irving at Anthony Davis. Nagkampiyon si James kasama si Irving sa Cleveland at kasama si Davis sa Los Angeles. Kung lilipat siya sa Dallas, hindi lang niya muling makakasama ang dalawa kundi pati na rin si Klay Thompson, isang 5-time All-Star at 4 na beses na NBA champion. Pinangungunahan din ngayon ng Mavericks ang roster nila sa pamamagitan ng number 1 overall pick na si Cooper Flagg, isang forward na kagaya ni James ay do-it-all din. Ngunit muli, ayon kay McMenamin, kailangan munang i-buyout ng Lakers ang kontrata ni James bago pa maging interesado ang Mavericks sa kanya, isang 4-time league MVP. May no-trade clause si James sa kontrata niya sa Lakers kaya kung gusto man niyang matrade, siya pa rin ang may control kung saan siya mapupunta. Pero may pagdududa si McMenamin kung aalis nga ba siya sa Lakers. Patuloy nating pag-usapan ito dahil pakiramdam ko hindi ito nabibigyang pansin, ani ni McMenamin sa ESPN Radio sa Los Angeles. Nasa Lakers ang anak niya. Gusto ba niyang matrade palayo sa anak niya? Binigyang diin ni McMenamin na magiging mahirap ang pag-package kina LeBron James at Bronny sa isang trade dahil sa laki ng halaga ng kanilang mga kontrata kapag pinagsama. Sa sumunod na balita naman, maaaring maghiwalay na ang Phoenix Suns at si Bradley Beal sa lalong madaling panahon. Ayon sa ulat ni Dwayne Rankin ng Arizona Republic, kasalukuyang pinag-uusapan ang posibleng buyout ng natitirang 2 taon ng kontrata ni Beal na nagkakahalaga ng $110 milyong. Si Beal ay kasalukuyang nasa loob ng 5 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $251 milyong na pinirmahan niya. Mas gugustuhin sanang i-trade ng Suns si Beal sa ibang teams, ngunit may no-trade clause ang kanyang kontrata. Higit pa roon, kakaunti lamang ang mga teams na interesado na akuin ang ganoong kalaking kontrata para sa isang player na naka-average lamang ng 52 laro kada season sa nakalipas na 6 na taon. Si Beal na ngayon ay 32 taon ay naka-average ng higit 30 puntos kada laro sa 2 season bago siya pumirma sa kanyang max contract. Halos 1 taon matapos pirmahan ang kontratang yon, na trade siya papunta sa Suns.
Mula noon, unti-unting bumaba ang kanyang mga numero. Ang buyout ay magiging katulad ng ginawa ng Milwaukee Bucks kamakailan kay Damian Lillard, kung saan ni-waive nila si Lillard at ginamit ang NBA stretch provision upang ipalawak ang bayarin ng natitirang $113 milyong sa loob ng 5 taon. Sa kaso ni Beal, makikipagkasundo ang Suns para bayaran siya ng mas maliit na bahagi ng natitira sa kanyang kontrata. Ayon kay Rankin, maaaring nasa $70 milyong ito na babayaran sa loob ng 5 taon. Kailangang ibalik ni Beal ang hindi bababa sa $13 milyong upang payagan ng Suns na i-stretch ang kanyang kontrata ayon sa salary cap analyst na si Yossi Gozlan. Pagkatapos ng buyout, magiging free agent si Beal. Gayunpaman, malamang na mas gugustuhin niyang gumawa ang Suns ng kasunduan sa ibang teams upang mabawi niya ang natitirang $20 milyong na dapat sana'y babayaran sa kanya. Sa ngayon, lumagpas na ang Suns ng $10 milyong sa second apron ng liga, isang matinding parusa sa mga team na lumalampas sa salary cap at may mahigpit na limitasyon sa mga pwedeng trade. Kung ma-stretch ang kontrata ni Beal, maaaring makababa ang Suns sa ilalim ng threshold na ito at makakatipid ng humigit kumulang $230 milyong. Simula Hulyo, maaaring opisyal na pumirma ang mga team ng NBA ng mga bagong kontrata, maging ang trade ng Suns kay Kevin Durant papuntang Houston Rockets para kina Jalen Green, Dillon Brooks, isang first round pick at 5 second round picks ay magiging formal din sa Hulyo. Kaya't parehong may motibasyon ng Suns at si Beal na tapusin ang buyout bago ang petsang iyon. Si Beal, isang 3 beses All-Star, ay naka-average ng 17 puntos, 41% sa 3-point shooting at 53 laro sa bawat isa sa kanyang 2 season sa Phoenix. Sa kabuuan, nagtala ang Suns ng 85 panalo at 79 na talo at na-eliminate agad sa unang round ng playoffs, malayong malayo sa mga inaasahan mula sa Big Three na sina Beal, Kevin Durant at Devin Booker. Sa huling balita, huling naglaro si Marques Bolden sa NBA noong 2023-24 season, kung saan naging bahagi siya ng Milwaukee Bucks at Charlotte Hornets. Kamakailan, inanunsyo ng Golden State Warriors ang kanilang roster para sa NBA Summer League, kung saan kabilang si Bolden. Ayon kay Danny Emmerman ng The San Francisco Standard, inanunsyo ng Warriors ang kanilang Summer League roster, kabilang ang second round picks na sina Alex Tuhi at Will Richard, pati na rin ang UDFA signings na sina Coleman Hawkins, Chance McMillan at LJ Cryer. Karaniwan ng pabago-bago ang mga roster sa Summer League. Bukas ng umaga ang Media Day. Naglaro si Bolden ng college basketball para sa Duke Blue Devils. Sa kabuuan, nakapaglaro na siya ng 3 NBA seasons para sa Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets at Milwaukee Bucks. Ang 27 taon na si Bolden ay kasama rin ng Warriors noong nakaraang taon sa NBA Summer League. Ayon sa isang Twitter user, si Marques Bolden, dating produkto ng NBA GL Herd, ay muling maglalaro para sa Warriors sa Summer League. Bahagi na rin siya ng kanilang roster noong nakaraang off-season at Summer League. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?